Hello guys, welcome to Collective Love Reading. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading ay para sa'yo ha. Pero kung hindi ka makarelate, makaresonate, okay lang yun, normal yun. Pwede ka namang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook, okay? So, ito yung gagamitin kong card for collectives. Influence of the Angels Tarot. Ayan. Please do follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot, ha. Search mo na lang. Anyway, let's start your reading. This is for collectives. Kunin natin na yung energy mo. Main energy, you are the Seven of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Anyway, energies lang yon ha. Hindi yung mismong zodiac sign mo. And isa pa, clarify the Seven of Pentacles. You do have here the Eight of Wands. Tapos yung person mo, ano yung main energy niya, kukunin na rin natin. Sorry pala kung kada magkukuha ko ng shuffle, pag magsha-shuffle ako or kukuha ng cards ay naalog ang camera. Six of Swords. This is your person. And then, clarify. Three of Cups. Okay. Bottom of the deck is the High Priestess. Okay, definitely this is a soulmate connection with the High Priestess. The Lovers, yan. Mutual energy ninyong dalawa. The Lovers and the High Priestess. So, ang connection ninyo talagang spiritual connection. This is soulmate connection. Kaya lang, with the Lovers, although may love na involve or mutual understanding, mutual connection sa inyong dalawa, with the Hermit, pwedeng walang communication or connection, pwedeng may problem or disconnection na nangyayari ngayon. Kasi we do have here the Tower. Ayan, and the Ten of Pentacles. Either nagkakaroon ng ending because of money. Ending dahil kailangan unahin ang career, ang pera. Or with the Tower, just an ending or separation na nangyayari sa inyo. Tapos, pwedeng walang communication muna sa ngayon. Walang usap-usap. Napakatahimik with the Hermit. And there's a lot of love and mutual understanding, mutual love na nararamdaman dito. With the Eight of Wands, you are a person, I feel like naniniwala ka sa swerte. Particularly feng shui. Yan, mga feng shui, naniniwala ka ng mga ganyan. With the Seven of Pentacles, you keep on focusing sa growth. Ano pa yung magagawa mo? Meron ka ng mga, I feel like meron ka ng career na nagbubunga na unti-unti sa'yo ngayon. Ayan. Ay, nakakakita na tayo ng growth dyan. Inaalagaan mo. Pinupursigi mo. Pwedeng gusto mo pang magtanim pa na magtanim dahil, kumbaga, I feel like you're having a career na maybe a business or investment na ano siya, nadadagdagan yung pera or yung kita mo kahit hindi ka masyadong effort or magmakapagod. So, the Six of Swords, yung person na is someone who is moving on from the situation, from the connection. Pero, nandun yung parts sa kanya, may times na ayaw niya makipag-reconcile, may times na gusto niya makipag-reconcile. So, hindi mo maintindihan. May mga time na gusto niya makipag-reconcile sa'yo. And, I feel like nakikita mo siya as a friend. Anyway, parang yung iba sa inyo dito, parang kung gusto mong makipag-reconcile, sa kanya lang. Hindi kasama yung ibang tao or maybe yung friends niya or kung sino man ibang taong involved sa inyong dalawa. Or vice versa. Gusto niya makipag-reconcile sa'yo. There are times na gusto niya makipag-reconcile sa'yo.
or makipagkita sa'yo, pero gusto niya ikaw lang. Anyway, ano yung mga nasa isip ninyo sa isa't isa? You do over the Judgment. This is you. This is a major arcana. Ano no, you're awakening here. So, pwedeng naka-awaken ka na sa connection na to. And, pwedeng sa ngayon, kung ano man yung mga maling nangyari or ginawa in the past pa, kahit hindi sa person na ito, sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo, parang sa ngayon, you are contemplating, iniisip-isip mo yun, and then nare-realize mo, ay, dapat pala hindi ko na lang ito ginawa, ganito, ganyan. May mga bagay na iniisip mo na, pwedeng something to do with legal matter, usaping legal. So, yung iba sa inyo, pwedeng, meron kang ginawa, na parang dapat hindi mo ginawa. Or iniisip mo na dapat hindi ko na lang pala ito ginawa. Yeah. Medyo somehow na-disappoint ka rin sa person or sa connection na ito kasi nag-walk away or lumayo siya sa'yo. So, nadi-disappoint ka din. Pagdating sa person mo, walang enough na courage or tapang itong person na ito. Lahat nakikita ko nakatago. Lahat ng paniniwala niya, nararamdaman niya dito sa connection na ito, ay tinatago niya. Nahihiya siya. Mataas ang ego nitong person na ito. Tsaka ayaw niyang ma-judge siya ng tao. Ayaw niyang may masabi yung mga tao sa paligid niya or sa paligid mo. Emotions ninyong dalawa. Ano emotions ninyo? Temperance is here. Queen of Cups. I feel like, natutunan mong tanggapin kung ano yung mga bagay sa paligid mo ngayon. And, I feel like, kung saan ka na lang muna komportable ngayon, di ba? Kasi feeling mo, hindi mo naman kailangan ayusin ang sarili mo para sa ibang tao. So, kung inaayos mo ang sarili mo, sa sarili mo lang, kung saan ka komportable, kung saan ka masaya, di ba? Enjoy na lang ang life, parang gano'n. This is you na pwedeng I feel like nakikipag-usap ka rin minsan, some of you mahilig ka makipag-usap sa sarili mo. Sa ngayon, mas mahal mo yung sarili mo. The way I say this. Kasi, parang nakakapagod na eh. Nakakapagod ng ayusin ang sarili para sa iba. So, yun yung ginagawa mo. Yung person na ito, emotions niya sa'yo is a 2 of Coins and the King of Cups. Wow. Told you this is a soulmate connection. Lumabas sa'yo yung Queen of Cups, and then sa person mo is the King of Cups. So, sa nakikita natin, there's a lot of love dito sa connection nito. Kaya lang more on sarili. Kung ikaw, nakafocus ka sa sarili mo, sa development mo, financially, development mo sa sarili mo, yung person mo sa mga priorities niya. Like, may mga balance pa siya or kautangan na parang yun yung focus niya. Parang may mga hindi pa siya naaayos na problema regarding sa pera. Yan. Regarding the love, both of you love each other. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have the King of Wands in a reverse and the Queen of Swords in a reverse for your person. King of Swords in reverse and the Ace of Cups. Okay, in the future, nakakakita tayo dito ng poor communication, hindi magandang communication sa inyong dalawa. Because I feel like mas magfo-focus ka sa negativity ng connection na ito or sa kanya mismo, kung ano yung mga negative na makikita mo sa kanya. Doon ka mas magfo-focus. Kaya, hindi ka makikipag-communicate kasi mas nakatingin ka sa mga pangit or negative sa taong to in the near future. Yung person na ito, I can see him or her na nagko-control din naman sa kanyang emotions or pakikipag-connect or communicate na sa'yo. The Ace of Cups is here. Let's clarify that. What's with the Ace of Cups? The World and the Nine of Cups. Nine of Coins.
I feel like, regarding sa emotion, nandun yung pagiging sinungaling pa rin. Like, maybe, hindi niya kayang i-push through itong connection na ito in the future. And then, maybe ikaw din naman, umiiwas ka. And with the Magician, I feel like kulang ng clarity in the future between the two of you. Although, nararamdaman ng person na ito na ikaw yung magbibigay ng saya sa kanya and success, nakakaramdam din siya na ikaw yung makakatulong or makakapagbigay ng success para sa kanya. But, this person is really holding back. Ayan. So, umaatras siya. Hindi niya kayang i-push yung connection dahil, nahihiya siya eh. Pinaka-yun yung nakukuha natin. So, what is the advice here for our collectives? The advice here is we do over the 9 of Wands and the 8 of Cups. Yeah, just walk away. Kung nag-walk away siya, wag kang humabol. Wag mong habulin, wag mong just let this person go. Why? Kasi mapapagod ka lang. Wag kang mag-expect, wag mong habulin, mapapagod ka lang. Kasi hindi mo maaabutan yung taong laging takbo ng takbo. So, kung umiiwas siya, lumalayo siya sa connection, hindi siya nakikipag-communicate, wag kang gumawa ng paraan na magkaroon ng communication sa inyo. Kasi, kung may mali dito, kung may dapat ayusin dito, dapat yung person mo yun. Diba? Kailangan ayusin niya yung sarili niya. Kailangan niya mag-grow up. Kailangan niya mag-take ng risk. Kasi if you are willing to take the risk, kailangan siya din. Diba? Sa panahon na ito, sa lagay na ito, hindi ko nakikitang kaya niya pang mag-take ng risk. So, oo nga, sabihin na natin soulmate, pero hindi niya kayang harapin yung connection na ito. So, hindi pa siya handa. Hayaan mo lang siya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.